Ngayong wala na sa Kamara si Saldico, naniniwala si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste na top contractor ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Kongreso ngayon, si Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Garjola. Anya, mahigit 20 billion pesos na halaga umano ng mga proyekto ng DPWH ang nakuha ng construction companies na iniuugnay kay Garjola para sa taong 2025, kabilang na ang ilan sa mga proyektong ipinatupad sa distritong nasasakupan ni Congressman Leviste. Maging ang dating alkalde sa Mataas na Kahoy, Batangas, nagpatotoo sa pag-corner ng infrastructure projects umano ni Garjola. Companies linked to Congressman Garjola bought an estimated 22 billion pesos of projects in the 2025 DPWH National Expenditure Program based on documentary evidence that we have obtained. I believe that even the members of Congress will concur that the largest contractor now in Congress is Congressman Edwin Garjola. When I was the mayor, at nung ako ang vice mayor, yung mga bumibili ng project sa kanya, minsan maagang dumarating, nakikipagkape muna sa office ko dahil tayo naman ay bilang politician, ay palakaibigan. At dito ko nalaman na sa kanya binibili ang mga kontrata. Siya ang nagpipresyo. Kung nabili niya ng 15 to 25%, pagdating sa mataas na kahoy, 35 to 42% na ang takbo. Gusto ko rin sabihin sa inyo na ang sino mang taga DPWH na pumalag sa kanyang kagustuhan, I will tell you, in 72 hours, ililipat yan. Ganyan sila ka-powerful. Dagdag pa ni Representative Leviste, bukod kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, may 2 cabinet members pa umano ng PBBM administration na nagpanukala ng mga proyekto at napunta sa mga kumpanyang may koneksyon kay Garjola. There are 2 members of the cabinet who have proposed projects that ended up being awarded to Congressman Edwin Garjola. Apart from former Secretary Manny Bonoan. Kaya naman hinihikayat na nito ang investigating bodies kabilang na ang Ombudsman at Independent Commission for Infrastructure na makapagsagawa ng investigasyon kay Garjola. Umaasa rin itong susuportahan ng Kongreso ang isang malalimang investigasyon sa CWS Party List Representative. Kinumpirma naman ni Ombudsman Crispin Remulla na nagsimula na silang mangalap ng impormasyon kaugnay ng mga aligasyon kay Garjola. Somebody is on it already. Ginagalawan na namin yan. Ano yan? Mas mabigat yan kasi forensic evidence ang kinakailangan dyan. Kasi buy and sell of contracts, maraming wala sa pangalan niya. Parang fact-finding pa lang yan. Samantala, wala namang tugon si Congressman Garjola sa isyung ito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.